na-approach dito sa malalaking iskandalusong mga expose, hindi lang coming from you, kundi nalalantad na in several social media platforms. Ang isang taktika ngayon na lumalantad, Ms. Maharlika, dahil hindi nila tayo nagoyo at napasakay sa kanilang peke at bogus na People's Initiative at mga away politika sa maniobra sa constitutional change, nagtatapang-tapangan ngayon ang ating Pangulo ng Bansa as if mahal na mahal yung bansa at makihandang makipagyera sa China. At samantalang sinasaraduhan niya ang diplomatic channels and peaceful dialogue sa ating neighbor. At inihahanda niya ang mind conditioning approach na ang problema ay ang China, hindi ang mga pulburon na yan, hindi ang mga political bickerings na yan. Do you think these are systematic and deliberate attempt na ikondisyon ang taong bayan away from real domestic issues where the failure of his leadership and his governance problem will be overclouded dito sa issue ng kanyang pagtatapang-tapangan na dalhin tayo sa digmaan sa China na hindi dapat mangyari? How do you look at that? Definitely ka, Eric. Bago muna magtapang-tapangan si Marcos Jr., harapin niya muna yung mga suntok ng asawa niya. You know? So, mga kababayan, bago harapin niya yung gera ng, gusto niya makipagyera, swetuhin niya muna yung asawa niya. Hindi nga niya maipagtanggol ang sarili niya. Pero bumabawi din siya. Sabi mo, bumabawi na siya. You know, mga kababayan, ito'y katotohanan. Natatawa lang tayo, pero ito'y katotohanan na ginombag siya ni Lisa Marcos noong 2022 pa lang at na-witness siya ni Ivan Uy. Dahil si Ivan Uy mismo ang nagbukelya niya, nagkwento niya kaya Attorney Glenn. So, napag-uusapan namin. Hinold ko lang niya nung una, pero sabi ko, napaka-shocking. Mahalika, pwede lang pasingit lang sandali dyan, yung ginojombag niya ang president, ha? Kasi nga, pag naging president ka, public property ka, no? Public figure ka. So, hindi mo pwedeng pagbuhatan ng kamay ang isang pangulo. Lagot ka sa PSG. So hindi ko alam ba't pumapayag ang PSG sa jombag ni Lisa. No? Even if he's the wife of the president, kapag threatened ang security ng presidente, she can be arrested. Right there and then. And flagrante delicto yan. Shocking. I'm really shocked. Exactly. Kaya nga po sabi ko sa vlog ko, kinakausap yung PSG, ano ba ginagawa niya? Ba't hindi nyo pa pinusasan yan? Diba? So, again, sa tapang-tapangan yan, so yun yung sagot ko. Bago ka magpatapang-tapangan at isalang mo ang taong bayan sa kaguluhan na hindi naman dapat namin saluin yung mga, na yan, gusto nyong gulo. Again, at the end of the day, wala pong bansa, I believe, walang taong gustong makipaggera. Correct. Walang taong gustong magkipaglaban. Si Pangulong Duterte nga, di ba, nagkaroon ng gentleman's agreement to pacify, parang i-pause muna kung ano man yung disputed problem natin, ano man yung pinag-aagawan natin, pause muna tayo, let's just continue. Tama. Kasi disputed nga eh. So, bakit all of a sudden, nagpalit siya ng isip? Kaya nga, ang dami namang nag-comment dyan, at mag-agree ako, ano ang vested interest sa likod ng gusto ni Kuting o ni Marcos Jr. Sorry for the Kuting. You know? So, ano yung vested interest ng pamilya niya? Bakit bigla-bigla na lang na gusto niya na makipag-away sa China? Pinangako niya yan sa atin, mga kababayan, na tayo ay neutral lang. Hindi tayo kakampi sa China, hindi kayo kakampi sa amin, dito sa Amerika. Kailangan tayo ay laging diplomacy lang, diplomatic approach. Tama. Bakit ngayon tapang-tapangan siya? So yun isa pa sa mga pinupunto nating lahat. Hindi, my God, mga kababayan, paano lalaban ang ating mga kasundaluhan at lahat tayo, kasi hindi lang naman sundalo at pulis ang lalaban dyan Lahat tayo. Tatamaan tayo kung saan man yan. But again, hindi na tayo piniprepare kung anong gagawin natin pag dumating yung point na yan. Walang awareness, preparedness. Puro survey lang. Bago sana tayo makipaggulo dito sa China, dapat sana, unahin muna niya yung problema ng taong bayan. Correct. Mataas na presyo, trabaho, yung kaguluhan, yung... Sabi ko nga, 3-5 na mga pulburon sa kanto na nagsibalikan na. Krimen, ito yung importante. Hindi natin kailangan ng kaguluhan. Paano ka pupunta doon? Walang laman ang sikmura mo. Baka kalahating metro pa lang, tumba ka na dahil gutom ka.
Correct. And yun. 15-year high ang presyo ng bigas, Miss Maharlika, sa Pilipinas. Iniwan na 41 to 42 pesos per kilo ni Pangulong Duterte. Ngayon ay nasa 68 to 75 pesos per kilo ang bigas. Ang matino-tino ay nasa 60 pesos. So that means mga almost 80% ang pagsirit ng presyo ng bigas. 15-year high ang pangunahing pagkain, and yet gera ang kanilang kinokondisyon sa isipan ng taong bayan at kibit-balikat sa mga issue ng competence, accountability, and transparency and korupsyon na nagaganap, Miss Maharlika. Dito ba tumutugma ang iyong kabuoang tema na tinutumbok ng iyong pag-expose na if you have an unfit president that is incompetent to govern because of psychological, health, and moral issue involving sa kanyang hindi pagkakaalis sa droga na hindi niya masagot-sagot, ito ba ang tumbok ng iyong pagtitindig